Na mga Aries. Hello po, hala. Wow, umpisa pa lang, nagpakita ng pentacle sa inyo. Ito yung minamanifest ng ilan po sa inyo, pera, material success. Okay, sa mga Aries at mga cross-watchers, ito na po ang part 2 sa mga nag-request po ng part 2. Maraming beses ka ng kinokontak or sinusubukang kumonekta sa'yo ni Goddess Hecate. May kinalaman sa protection sa pera mo or sa pinagkakakitaan mo. Uy! Wow! Prosperity! Ala siya! Prosperity, mga dude. Okay, so meron ditong mensahe sa inyo, napaka-importanteng mensahe sa inyo ni Goddess Hecate tungkol po dito sa mga evil people o evil eye, yung mga ilang taon na or maaring nitong nakaraang taon mas matindi po yung ginawa po sa inyo ng mga enemies, ng mga haters po ninyo, yung mga envious or jealous people. Yun talagang pinirwisyo talaga yung trabaho mo, business mo, yung pera mo. Meron dito mga na-scam, ganyan po, or maraming nawala sa'yo, nawalan ka ng magandang posisyon, bibigyan ka ng justice. Eto na, talagang maaari din kasi na hindi mo nabibigyan ng maaari din kasi mga dude na may mga mensahe sa'yo si Goddess Hecate pero hindi ka sigurado kung ano ba dapat ang gawin, or maaring nagpakita na siya sa'yo sa panaginip, or may mga signs, symbols siya na pinakita sa'yo sa panaginip. Isa na rin pong sign ito, yung ganito pong simbolo ng moon. Yan po. Yung iba pa pong simbolo ni Goddess Hecate na kumukonekta siya sa iyo, or may mga mensahe siya sa iyo tungkol sa abundance, prosperity mo, or sa mga pagkakataon na ninakaw sa iyo, mga opportunities na ninakaw sa iyo ng mga taong naiinggit sa iyo, mga evil people, narcissist, or sinabotahe. Naku, bibigyan ka ng justice. Bibigyan ka ng justice ni Goddess Hecate. Kaya ka pala madalas kinokontak ni Goddess Hecate, maaring hindi ka pa aware na siya yon. Okay, siya yung maaring mga sign symbols katulad po ng itim na aso, torch, ahas, or susi, key or keys, susi. Okay, so ang matinding mensahe dito ni Goddess Hecate ay para sa mga enemies, sa mga haters mo na talagang pinirwisyo ka, ang buhay mo, ang finance mo, ang pinirwisyo ka, maaring sa kalusugan, para hindi ka makapagtrabaho ng maayos, or ginawan talaga ng gulo yung pamilya po ninyo para hindi ka makapag-focus sa abundance, sa prosperity mo, or sa career mo. Maraming mga nangyaring talagang traumatic o trahedya sa pamilya para talagang maagaw yung abundance mo, yung mga opportunities na para sa'yo. Kaya may mga kandila dito. Yan po. Simbolo ni Goddess Hecate na talagang mas matindi na ang protection niya sa'yo. Pinoprotektahan ka. Ngayong January, simula ngayon 2025, ngayong January, mga dude, hindi na uubra kung ano mong mga masasamang intensyon sa'yo, o mga evil spell, o ano man po yan na sumpa, curse, ganyan po.
ang gusto pong sabihin dito ni Goddess Hecate sa iyo, at lalo-lalo na po mensahe niya sa mga enemies, sa mga haters mo, mga dude, no way out. No way out. Hahabulin sila kahit saan. Kahit magtago pa sila sa ibang dimensyon or sa ibang planeta, no way out. Ayun po yung keyword. Yun po yung gustong iparating sa'yo ni Goddess Hecate, na siya nang bahala. Kasi talagang nakita niya yung hirap mo eh. Hindi ka rin naman gumante. Iniiyak mo lang. Or sinusubukan mong solusyonan mag-isa. Or yun talagang mga dude, never kang nanalangin para sa ikasasama ng mga tao kahit alam mong masama talaga yung ginagawa sa'yo. Hala. Six of Swords. Fool. Diba? Five of Wands. Talagang gusto kang pabagsakin, gusto kang sirain ng mga ito, ng mga enemies, ng mga haters mo. King of Pentacles. Wow. Maaari din po nakita niyo yan, 555, 000, 66, or 666. O may makita po kayong kabayo, or sa ilan po, kailangan po ninyong magbiyahe, lumipat, or plano po ninyong lumipat. Magician. Hala, ganda. Wow, mga dude. Sige lang, baba muna natin lahat. Page of Cups. Mga unexpected na mensahe or mababasa mo or makakausap mo na talagang ma-overwhelm ka. Yan po, or sobrang matutuwa ka kasi meron dito na hinihintay mong mensahe, okay? Or mababasa mo, or tatawag sa'yo, may hinihintay kang good news, as in literal na good news. Post nyo po dyan po sa comment section, good news, at magbaba kayo ng kahit anong number, angel number, na yun talagang may malakas na connection sa'yo, or alam mong swerte sa'yo itong mga numbers na to, o ito yung madalas nagpapakita sa'yo na mensahe ng mga angelic beings, mga angel numbers, katulad po ng 111, 222, or 1111, 222, 333, 333, 555, 555. Okay, mga dude. Napakagaling mo mag-manifest. Meron ka rin kakayahan na mabilis mag-manifest. Perfect timing. Perfect timing na talaga. Itong prosperity po ninyo. Kaya pala unang-unang, ang marami po sa inyo talagang nahirapan po kayo sa pera. Nito pong 2024, last year. Big happy changes. Wow. Transition na kasi. Okay, nagisimula ng umandar yung inyo pong buhay. Yan po, maandar na po kayo sa mas maayos. Big happy changes yan, transition, exit na po kayo. Yung mga problema po ninyo ay magkakaroon na yan ng solusyon. Mga dude, lalo na po sa pera. Within the next few weeks, meron sa inyong clue dito within the next few weeks. Pero 2 weeks ang napaka-significant nito, na may mga unexpected talaga, no? Mga dude, unexpected na financial windfall, or bigla po kayo mananalo sa loto, bingo. Kahit hindi po kayo maka-jackpot, at least po malaking panalo, 6 digits, ganyan po, or 5 digits. Wow, within the next few weeks, o 2 weeks po yan, napaka-specific sa ilan. 2 weeks. Kung kailan nyo po mapanood to, mga dude, basta sa January po yan, January 2025. Information na bago matapos ang January 2025, may talagang matatanggap ka na yung inaabangan mo talaga. Yan po. Yung inaabangan mo, yung gustong-gusto mo talagang marinig na magandang balita, okay, mula sa infinite source.
May mga unexpected dyan na regalo para sa'yo. Basta remain positive ka. Yan o, may tutulong sa'yo, father figure o mayaman, ganyan po. Magandang ugali, talagang reliable. Maaring breadwinner din po ito, provider o talagang napakatalinong tao. Magandang karakter. Napakaganda ng karakter. Makakatulong sa'yo. Maaring siya rin yung makausap mo, father figure, mentor o masculine, makakausap mo na makakatulong sa'yo sa pagdidesisyon. Makakatulong sa'yo sa pagdidesisyon, lalo na po kung may kinalaman dito sa bagong direksyon o bagong direksyon po sa career, yan po, career wise, sa personal growth po ninyo, or yung gusto po ninyong lumipat ng tirahan, ganyan po. Wow! Sign din po ito na kung ang problema po ninyo dito, yung sinasabing problem, yung sinasabi po dito na sa Six of Swords na problem solving, kung ang problema po ninyo ay yung gulo sa pamilya, ganyan po, chaos sa trabaho, yung mga nakakasagutan, or yung pong energy vampires, mga ganyan po, mga narcissist na nakakasalamuha po ninyo sa trabaho, sa pamilya, mga kapitbahay, may katapusan po yan. Okay, mananahimik na sila. Magkakaroon sila ng realisasyon na hindi ka pala dapat talaga nila pinahirapan, or hindi ka dapat nila ginugulo. Yan po. So, meron din po na dito sa problem solving ay, or makaka-exit, or yung transition na sinasabi dito ay matatapos na po yung inyo pong yung paulit-ulit na nangyayari, yung cycle na mangungutang, magbabayad, mangungutang ulit, magbabayad. Yung ganun po, mga dude. Ngayon, dahil sa prosperity at pentacle po ninyo na matagal mo nang minamanifest, maaring ito yung gusto mong marinig, na maging secured, na magkaroon ng stability. Yan po, stability sa pera or sa inyo pong pamumuhay. Ayan na yung big happy changes, yung pag nabayaran mo na lahat ngayong January at sa mga susunod pa na buwan, nabayaran mo na ang mga utang o loan o credit card, basta lahat na po yan, meron sa inyo makakatanggap ng malaking settlement o talagang mananalo, magkakapera, or meron dito na, kasi dito sa prosperity na may mga palay, ganyan po, bigas, ganyan po, no? Maari din po na ito pong New Year, meron po sa inyo na nagsabit po ng yung palay ng bigas, nagsabit po na parang lucky charm, sinabit po sa may pinto, sa main door, na nagsabit ng lucky charm, na palay, ganyan po, na pampaswerte, na para po buong taon, buong 2025 at sa mga susunod pa na taon ay talagang nandyan yung prosperity, yung hindi na po mahihirapan, yung ultimong pagkain na hindi na kailangang ipanghiram o ganyan po, yung ultimong pagkain na hindi na po problemahin, marami kang pera pang grocery or kahit saan nyo gustong kumain ng family mo, yan po. So prosperity, nandito yung cornucopia, no, mga dude. Sa iba po na wala naman pong ginawang mga abundance ritual, ito pong New Year o bago mag New Year, wala pong mga sinasabit sa pinto na pampaswerte, ganyan po, or hindi po kayo nagsabit ng mga palay, ng bigas po, yung palay, ganito po, yung wala po kayong sinabit na ganyan sa main door po ninyo, ganun pa rin po yun, okay? Ganun pa rin, mga dude. Sa iba naman po na, nagka-interest ka dahil napanood mo tong video na to, walang masama kung hahabol ka, January pa rin naman. Kung nagka-interest ka na gawin din ito para sa pampaswerte sa buong taon at sa mga susunod pa na taon, mga dude, walang mawawala. So, yan po mga dude. Kung gusto nyo pong subukan,
at may mahanap pa po kayo na mabibilhan ng ganyan, yung palay na nilalagay po sa main door, yan po, prosperity yan, ate mga dude. Mas may intensify po yung inyo pong abundance, yung prosperity po ninyo. So, yan po, comment part 3 sa mga gusto pong ipagpatuloy ito. Medyo maingay na sa kapitbahay, kaya cut muna natin dito mga dude at ipagpatuloy natin. Request na lang po kayo or comment po kayo part 3 sa mga gusto pong ituloy pa po ito. Napakarami pa pong mga mensahe at mga talagang good news. Yan po mga dude. Solve na mga problema po ninyo ngayong 2025. Wow. Ngayon po, simula ngayong January 2025. Ingat po, maraming salamat po sa oras at sa divine energy po ninyo mga dude. Thank you po.